Hello guys, my name is JB Wison and once again, welcome back to my channel. Medyo na-miss nyo siguro ako guys kasi medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog at matagal-tagal din bago yung huli nating video. So ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ano nga ba yung vlog natin ngayon? So samahan nyo ako guys, pag-usapan natin ang advantages at disadvantages ng plywood na kitchen cabinet. Bakit nga ba guys, dami ng mga materyales sa market ay ang napili natin na materyales ay plywood. So, pag-usapan natin ang advantages ng plywood na kitchen cabinet. So, una sa listahan ng advantages nito ay available sa market. So, ibig sabihin, kahit saan ka pumuntang hardware ay makikita mo ito. So, madaling makita ang materialis na ito. So, kung may tatanong nyo guys, kung ano yung standard na kapal ng ating plywood, ito ay 3/4 yung pinaka-kapal niya. At, ayun nga, available siya sa market. So, pwede tayo kahit saan tumingin, kahit doon sa mga malalaki, maliliit, ay available ito. Number 2, sa advantages natin ay workable. So, ibig sabihin, madaming magagawa o madaling gawin siya. So, for example, yung kung makikita nyo sa likod ko, madidesign mo kung ano yung gusto mong design. Kasi nga, madali lang siya, madali siyang trabahuhin. Kumbaga, kung gusto mo ng bilog, o di bibilugin. Madali, kumbaga madali siyang gawin. Yun yung kagandahan pag plywood o kahoy yung ginamit natin sa ating cabinet. At number 3 sa advantages ng plywood na cabinet ay water resistance. Kung papansin nyo guys, ang cabinet natin ay kahoy. So siya ay marine plywood. So isa sa katangian ng marine plywood, yun nga, water resistance. Kasi nga, dahil tulad makikita nyo sa baba, siya ay nasa baba, so ang tilabsik ng mga tubig o possible doon sa loob. Kaya dapat check nyo, baka naglilik yung sa lababo. So kailangan ma-check nyo yun. May tendency na laging basa yung baba niya. So dahil nga ito ay water resistance, ito ay hindi ganun kabilis masira kung compare mo doon sa ibang materyales na available sa market. Ang pang-apat na advantages ay termite resistance. So, dito kasi sa atin, most ay lupa. Siyempre, pag sinabing lupa, may tendency yan na magkaroon ng termite. So, ibig sabihin, termite prone yung ating cabinet, lalo na kung siya ay sa lupa naka-install. Kung titingin nyo, yung sa taas, okay lang. Pero yung sa baba, yun ang dapat iniingatan natin na hindi agad masira. Kasi siya yung laging parang, kumbaga na lagi siyang natatalansikan ng tubig. So, yun yung katangian ng ating marine plywood. Kaya isa siya sa napili natin. At number 5, durable. So, ibig sabihin, ito ay matibay at pangmatagalan. Kasi, iniisip din natin kasi, kumbaga, yung possible na magiging cost kasi nito eh. So, mas maganda na ang piliin natin ng materials yung pangmatagalan na para hindi tayo laging nagagastusan. Kasi, syempre, ang hirap din naman kumita ng pera. Kaya, yung the best na yung ating pipiliin na materials. Kung mapapansin nyo, nung una o hindi pa na-install itong kahoy natin na kitchen cabinet, ay ang ilagay ko daw dyan ay yung aluminum, which is susukatan mo lang siya at pag nasukatan, i-install na siya. So, napakadali. Pero syempre, dahil hindi yun ang pinili natin at nagkahoy tayo, kasi parang naisip nga natin na
kumbaga kapag halimbawa ginagawa kasi yung mga cabinet. So pag mayroon kang isang bagay na halimbawa, ay wag na pala yan, ang gawin na lang pala natin garne. So kumbaga parang kapag yung aluminum, kung ano lang yung sukat, kung ano yung nung time na yon, yun na yung gagawin nila at i-deliver dito. So parang naisip ko na okay lang kung medyo tumaas-taas ng konti, siguro naman kung tataas ang value nito ay konti lang. Yon. Dun nga, dahil ang napili natin kahoy, ay nagkaroon tayo ng medyo mataas-taas na cost ng sa labor, unang-una, at sa materyales. Kaya, kumbaga, nadagdagan yung budget natin na additional payment compared doon sa, kung i-compare mo doon sa aluminum na install na, kasi magdidepende yon sa sukat at saka doon sa laki, sa haba nung paglalagyan. Kaya yon, so kailangan ma-consider nyo din yung mga ganung sukat para hindi kayo ma-over budget. So dahil yun, nabanggit na nga natin yung ating mga advantages, uulitin na lang natin. Ang una ay available ito sa market. Number 2, workable, ibig sabihin madaling gawin, o yun nga, kahit anong design ay pwede nating i-assemble sa oras na ginagawa ito. At number 3, water resistance. Number 4, termite resistance. At number 5 ay durable. So sadyang hinuli ko yung durable kasi ito yung kumbaga parang pangmatagalan kasi. So yun guys, dako naman tayo sa disadvantages. Ano nga ba yung disadvantages ng kahoy o plywood na kitchen cabinet? So ang number 1 dito ay unang-una ay napakatrabaho. Kasi kumbaga tatabasin, lalagariin, tapos pipinturahan, bago pa siya pinturahan, hililihahin pa. Tapos yun nga, magkakaroon ka rin ng labor doon sa pagpipintura. Kaya napakatrabaho niya compared doon sa mga ibang available sa market na materyales. Kaya i-consider nyo din yon kung kayo nagmamadali at gusto nyo i-install agad, edi yung ibang materyales na lang na available sa market ang gawin nyo. Pero yun nga, sabi ko, kahoy pa rin ako. Yun nga, di matrabaho siya at kumbaga hindi agad-agad na magagawa. Kumbaga, syempre, kailangan din ng time, ng effort para magawa yung gusto mong design. So, number 2 sa disadvantages natin ay imperfection. So, ibig sabihin nun, hindi perfecto ang pagkakagawa. Parang ganon. So, parang lumalabas kasi, for example, pinipinturahan na siya. So, kumbaga, parang hindi pantay-pantay yung pagkakakulay niya. Kaya, advice ko din sa inyo guys na kung kayo ay magpapagawa ng kitchen cabinet at ito ay kahoy, syempre kailangan yung gagawa nito ay siya ang gagawa lahat. Kailangan ay, yun ay sa pagpipintura lang, pero yung sa pagpa-primer, pwede naman ay may katulong siya, at saka yung pagliliha, yun kasi yung importante doon para mapakinis yung mga kahoy natin. Kung mapapansin nyo, ay kitang-kita nyo naman sa design ng ating kitchen cabinet sa likod. At yun nga, dahil kapag hindi nyo ginawa yon at dalawa pa o ilan pa yung nagpintura, ay may tendency na mag-iba-iba ito. Kasi mayroong pagkakataon na yung ginagawa ng isa ay manipis, yung isa ay makapal, yung isa ay makapal-kapal. So parang magiging hindi balanse ang kulay niya. Kaya yun guys, i-consider nyo yun guys pag kayo ay nagpapagawa na ng inyong kitchen cabinet. So far, ang disadvantages ng plywood na kitchen cabinet ay dalawa lang sa listahan natin. Ito ay una ay matrabaho at ang pangalawa ay hindi mape-perfect yung kulay kung marami ang
gumagawa dito. So yun guys, sana ay may natutunan kayo sa vlog natin na ito at may apply nyo din sa inyong mga tahanan. Kumbaga para makasave din kayo. At yung pricing pala niya, kung i-compare nyo doon sa aluminum at saka sa kahoy, medyo costly din ng konti yung kahoy. Kasi syempre, may labor tayo na gagawa nito. Tapos, i-pepper day mo pa. Diba? Kung i-pepper day mo siya, medyo tatagal yan. Magdidepende rin yan. Kung halimbawa ay pakyawan, so mahirap din. Kasi parang mamadaliin niya. So, sana guys ay may natutunan uli kayo sa vlog natin. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat ng mga video natin. So, thank you guys. So, ito na guys yung cabinet natin at kung mapapansin niyo ang loob, yan, mga lagay ng ating mga baso at kung ano-ano pang mga bubog. Meron din tayo ditong cabinet sa itaas ng ating gas range. Yan. At meron din tayo dito mga condiments. Ganun din dito. Yan. At dito naman ay mga kung ano-ano. At ito, cabinet din to. Yan. Tapos dito naman nakalagay yung ating mga detergent at mga sabon. At dito guys, sa ilalim naman yan. Hindi ko na lang bubuksan kasi marami na siyang laman. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng pagkakadesign niya. Yan. Tapos dito naman sa dulong ito, dito nakalagay yung gasol natin. So, napakaganda ng design ng ating kitchen cabinet. At kung mapapansin nyo guys, may butas yung ating ceiling. Kasi dito kukunin yung magiging supply ng kuryente. Kasi magkakaroon dito guys sa ilalim nito ng ilaw. Yan, magkakaroon ng ilaw dyan. Kaya abangan din natin yung ating magiging vlog para dyan. So yun guys, maraming salamat.